Dahil sa sobrang init dito sa amin sa Negros ay ganito na rin ang sitwasyon ng aming bukirin dito to mga inday. Tuyot na ang mga damo at nasusunog na din gani yung ibang party dito ho. Yung magandang talong pala namin noon to mga inday ay mamaya ay aking ipapakita sa inyo ang itsura ng mga talong namin dito. O maayong adlaw to mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. Bali kakarating ko lang pala gali diri sa aming bukid to mga inday, mga alas 4:48 na ng hapon. Dahil ako naman yung naatasang magsasalin ning aring mga haniban sugar plum piyam ko dito. At ang una ko palang gagawin ngayon totoo mga inday ay papainumin anay sila dito dahil alam kong uhaw na gid ito sila ya. Baw nahihidlaw man ako diri sa aming bukid ba. Ang lalawig ko na kasing hindi nakakabalik dito sa bukid. Diri totoo mga inday ho ay pauunahin ko na munang paiinumin ng mineral water aring nasa left side ko na haniban sugar plum ko. Dahil kung may ibang makakauna dito sa kanyang iniinuman ay hindi na siya mag-iinom kahit na daw mamamalhan ng kanyang tilaok sa uhaw. Itatali ko na muna danay diri sa kawayan ng inahin no para hindi mang-aagaw doon. Miskin ako manggani ganito totoo mga inday kung may meron ng uminom sa baso tapos baho-baho pagid iya ba hindi man ko gani mag-inom siguro. Habang umiinom na aring dumalaga dito totoo mga inday ay magpapakain na muna tayo ng mga alien namin nito na nilulundan ng kapayas at tanglad. Tingnan niyo bala aring mga alien to mga inday kay isang tawag ko lang ka pinalumba gaya dahil papalapit sa akin na. Bali marami-rami na rin pala aring mga chicks namin dito to mga inday dahil yung tatlong mga earns namin, yung mga inahin na manok bala namin to mga inday nagsabay-sabay gid sa pagbubuto ng itlog. Kaya hindi na gani ako naghahanap ng chicks dyan sa tabi-tabi dyan dahil dito pa lang sa bukid. Bastante na ako ya sa chicks. Ang cute ganit nila tingnan totoo mga inday ho daw parang ikaw. Cute sa kuno. Ngayon binuksan ko na aring ganhaan ng pinto ng bahay kubo namin na sira-siraon na. Ang mga manok namin dito totoo mga inday kay excited na gidyang kumain ay karon daw nami sa bawan. Gusto guro nila ni mapauupuin at pahihigdain at pakakayain sa kaldero na kalalabasan ay tinula ay. Pagbukas ko dito sa bahay kubo totoo mga inday aring si Mingke nag-greet dayon sa akin na maayong hapon totoo Sam. Kinuha ko na aring balde dito mga inday dahil nandito ang bubod ng manok sa loob. Bali aring binububod namin totoo mga inday ay mais na nabuka-buka lang gaya ng ngipin mong napuputol dahil nausap mo yung bato sa kanin. Pagkatapos kung magbubobo dito totoo mga inday yung pinapainom ko na haniban sugar plum ang piyam ko ay nag-alis na pala saya. Nagpunta na sa gani doon sa may supo na tubo na tumutubo doon. Kinuha ko naman siya at dinala naman dito sa malapit sa inahin. Dayon ginpainom ko naman aring inahin totoo mga inday na dito ko lang pinainom sa may container siya dahil dito siya umiinom dahil utro man ito na artihan sa laway. Dito sa aming bukid totoo mga inday ay sobrang init na gid. Tapos ito na pala ring mga itsura ng damo-damo namin dito totoo mga inday. Nagaantos na gani yung mga hayop namin dito kung ano ang kanilang pamamahawin at panananghaliin at last supper sa araw-gabi. Bakit naaalala kita? Di ko malimot-limot ang kahapong nagdaan. Kung titignan mo gani aring mga bukid-bukid na yan totoo mga inday sa punta brown na lahat ya. Kag kung lalapitan natin iyan, ganito na yung itsura ng mga damo na ito na kung iyong i-imaginein iyan gaya ng pag-i-imagine mo sa unan mo kung kayakap mo ang unan mo na parang jowa mo na nandoon sa ibang lugar na iba na din pala ang niyayakap niya doon. Ang hirap totoo mga inday. Kay man bisan ilang oras pa na pahalab-halabi namin sa paligid ng pagpakain-kain ng kalabaw, hindi pa din sila yan nabubusog. Dali lang gid bala kay itatali ko danay muna itong kalabaw namin antes magtitikal. Ihihigot ko na muna sila dito sa may bakante ito mga inday kay ipagkukuha ko na lang din naman sila nito ng napir doon sa kilid-kilid ng sapa mamaya. Dahil kahit napakakawalan ko pa itong mga batinggila na ito ay hindi pa rin yan mabubusog. Tapos na akong magtali, di natatugani dampi sa chismis to mga inday. Gali doon sa hindi pa din nabubusog. Amo na totoo mga inday nasusupay na gidyang kalabaw namin dahil wala na silang makakain dito. Kita mo nang arang mga kamukha ko na yan to mga inday pinapakawalan na lang namin yan araw-araw. Kay man doon sa may kulungan nila ay wala na rin silang makain doon. Pinapakawalan na lang namin sila para makakapunta sila kung saan-saan at makakain sila bala ng mga paborito nilang
lechon na damo, na sinabawan na damo, afritada, adobo at kung may cake na damo din na para sa kanila dyan, arang makakain sila bala ng pagusto at makapaayaw gid sila. O ato na sila ganito mga inday basta mag-amo-amo na naganing mga kambing. Naghahanap na yan ng tubig dahil ang init daan niya subong, daw hindi mo yan matitiis. Ang init ng mundo ngayon to mga inday, daw parang katulad sa kainiton mo sa mga mata ng mga tao sa paligid mo na kapag nakikita kanilang umaangat at umaasinso sa buhay, sinisiraan ka at hihilahin pababa. Dapat sina sa kanila ipapahuluman doon sa efficacent oil company namin para mawawala ang mga panuhot sa utok nila. Baka ako gani siguro yung may panuhot sa utok dito mo dahil kung ano-ano yung mga sinasabi ko dito. Baw, ang tinday namin dito, totoong mga inday bumaba na pala dito sa may istaka. Sus, may panuhot din siguro ang utok niya. Bala ka na. Ngayon, totoo mga inday, pupunta na tayo doon sa may talungan. Baw, itong itsura ng talong namin, totoo mga inday, parang daw hindi ko mai-explain. May tubig pa naman kami dito, totoo mga inday, diri sa aming istaka. Kaso, kunti na lang naman iyan. Tapos, wala namang may mag-aalaga at magdidilig dito, totoo mga inday. Tapos, si mama naman ay sumasama yung pakiramdam niya. Baka dahil siguro sa sobrang taas ng init dito sa bukid. Pakita ko sa inyo kung ano nang itsura ng mga talong namin dito. Pagdating ko dito, totoo mga inday, ito na pala yung itsura ng mga talong namin dito, to mga inday. Namamalhan na gid sila yung lahat. Kaya ikaw, kung hindi ka na dinidiligan ng asawa mo araw-araw, abaw magkakaganito din itsura mo. Kaya magpapadilig-dilig ka din dyan minsan para hindi ka magluluyos tulad ng talong. Aring mga talong namin totoo mga inday ay 10 harvest pa lang siguro yung nakuha namin dito. Pero nababawi na din naman namin yung kapital at may kunting income na din na nakabalik sa amin. Kaso kay kasayang lang gid to mga inday dahil ang babata pa nila para mamamatay. O kung siguro kung umuulan pa dito, madami pa siguro at malalaki ang bubungahin nito mo. Ngayon, wala na kaming magagawa dahil tag-init na gid kaya babawi na lang tayo pagdating ng tag-ulan. Naglalaya na gid gani diri sa may ilalim to mga inday Kaya kaming mga magsasaka ay pinapangarap gid talaga namin na malapit sa ilog at sapa na hindi natutuyot ang tubig ang aming mga sinasakahan para makakapagsaka kami ng maayos. Dito sa aming bukid, sa tsimpo na lang talaga kami umaasa to mga inday. Bali yung nakuha na yung mga bunga, kalawang harvest pa lang dito sa ilalim. Ngayon totoo mga inday ay pupunta na naman tayo dito sa may kubo dahil kukuha tayo ng ispading, kukuha din tayo ng sako dahil mangunguha na tayo ng napier para sa mga kalabaw. Ito palang ispading to mga inday na sinasabi ko at yung ispading yung gagamitin natin dahil may kalawit sa dulo at para mabilis kung maabot yung mga matataas na napier mamaya. Pagdating ko dito sa may sapa, totoo mga inday ay aring napier ay parang daw mamamatay naman. Baw, malapit na ganing maubos. Kung mauubos na ito, saan na naman kami kukuha ng ipapakain namin sa kalabaw nito man? Akala nyo kayo lang na may jowa lang yung nag-o-overthink para sa jowa nyo kapag matagal nagre-reply? Kaming mga magsasaka din kay nag-o-overthink din kami kung saan kami kukuha ng ipapakain sa aming kalabaw. Dito na ako na napas totoo mga inday ng napier at ito na pala yung nakuha ko dito dahil ayaw ko nang kukunin yung nasa itaas pa yan dahil baka may ahas dyan na nagpapakuno-kuno na lawas ng napier kag itutuklawin ang paa ko. Purya palayo mga ngasawa pa ako yan ng mayaman na negra. Dire nagbalhin ako sa dulo totoo mga inday. Ubaw, susto mga inday. Ang bababa naman pala ng mga napier dito. Sana dinala ko na lang dito yung mga haniban sugar plum piyam ko para lang sila na lang yung magkakain at magpapangit niyan para hindi na bala ako magtatapas-tapasin ng mga ito Pero kay natatamad naman akong bumalik doon para kukunin sila. Patuloy pa rin ang aking gagawin dito dito to mga inday, isinilid ko na sa sako. Wag nyo nang pansinin kung anong pagbibigkas-bigkas ng bunganga ko dyan dahil na desisyonan ko na i-voice over ko na lang talaga lahat para hindi na ako mahihirapan pa. Madalas ganito yung aming ginagawa totoo mga inday para hindi na namin bala pagagala-galain dyan ng kalabaw para magkakain ng mga damo-damo dyan sa kung saan-saan. Hindi naman sila dayon mabubusog kaagad. Kung ipagkukuha na lang namin sila yan ng napier, at least isang trabaho lang para magkakalaman na agad ang tiyan nila. Ngayon totoo mga inday, bago natin ipapakain itong napier, babasain muna natin ito ng tubig. Dahil kung nakikita nyo pati aring mga dahon ng napier to mga inday ay natutuyot na rin at wala ng duga-duga. Babasain natin ito ng tubig para hindi magsasapnot sa lalamunan ng haniban sugar plum piyam ko.
Ti ngayon hinati ko na dito to mga inday ho. Tapos ibibigay ko na ito sa kanila. Hindi naman sila totally na mabubusog nito to mga inday. Base kasi sa aming tinalakay sa aming klase sa Ansay, yung kalabaw to mga inday umaabot sa 40 to 41 kilograms na kabuuang damo na dapat niyang makain para na mabubusog siya talaga na totally busogin. Ti itong dinala ko sa kanila ay hindi siguro ito nakaabot ng 15 kilograms. Okay na lang ito, at least magkakalaman lang balang tiyan nila haw. O tingnan nyo bala sila totoo mga inday kay daw mga senyorita gidya kaayo. Pasalamat kayo dahil mahal ko kayong dalawa. Kaya pinaghihirapan ko gid talaga yan na makakuha ng pagkain ninyo para di kayo magutom. Dito totoo mga inday ay naglulubog na yung araw. Parang aabuti na tayo ng dilim dito ho. Kaso iring mga honey bunch ko ay ang babagal kumain. Bukas babalik naman ako dito to mga inday para aasikasuhin sila ulit. Kaya kita-kits na lang sa susunod na video to mga inday. Bye-bye, ingat!